Today is our second day. Ano pasok? Ngayong aso mga tol. So ngayong araw, second day natin for the North Loop tour natin. So ngayon nandito pa rin tayo sa Lawag. So ang ruta natin ngayon is gagawin tayo ng Baguio Windmills, Pagudpod, and then Patapan. And then diretso tayo ng Apari to Cagayan, and hopefully makarating tayo ng Gigaraw bago maggabi or gabi. Hindi ko alam, sa bahala na. Kailangan natin puntahan yung kailangan natin puntahan. So let's go, tayo muna tayo ng breakfast sa lugar. Let's go. Tayo muna tayo mga tol. Dito kami ngayon sa may eatery, malapit dun sa kami nag-stay. Kain na sa native longganisa sa kape. Siya muna tayo. Alright mga dol, good morning. Ito, take off na kami for our second day tour sa North Loop. Ang ruta natin ngayon mga dol ay sa Burgos Lighthouse. Konting picture lang at siguro konting drone. Then after that, diretso tayo ng Pagudpod, going dun sa Patapat Bridge, no? So tara mga dol, standby lang kayo at pakisuportahan ng ating video. Alright, taas baba yung mga daan dito, parang Baguio. Napansin namin dito sa Lawag mga dol, yung mga tao napaka mababait sila, maganda yung hospitality nila, and meron din mga pasaway sa daan. Hindi mo na maalis yun, mga kamote, ganyan. Pero most of them mababait sila, and malinis ang kanilang lugar, mapapansin nyo sa ating mga video. Tsaka ano na rin, well populated itong bayan ng Lawag. Tsaka yung mga tricycle nila, uniform yung mga design. Anyway mga dol, diretso tayo ng Burgos. Let's go. So yun mga idol, after natin makapag-almusal sa may Lawag City, tayo naman ay didiretso sa isang lugar dito sa may Ilocos Norte na tinatawag na Burgos. Doon ay makikita natin ang sikat na lighthouse na tinatawag na Cape Bohedor. So ngayon, nandito tayo sa isang daan na tinatawag na Maharlika Highway. Ang iba naman ay tinatawag itong Pan-Philippine Highway. Isa ito sa mga daan na ginawa noong unang panahon dito sa Pilipinas. So ito rin yung main road dito sa may Ilocos mga idol. Alright, andito tayo sa may Ilocos Norte pa rin mga tol. Ngayon pupuntahan natin itong isang lighthouse dito sa bayan ng Burgos. Parang ano lang, oh, parang daan lang na Mount Samat. Ay, bawal na pumasok. Exit only. Tinatang entrance pare. Ay, apin ba yun yan? Lighthouse? Oh, apin ni lighthouse. Ano mo? Diretso lang. Exit kasi. Thank you. So ito na yung lighthouse mga dol. Ayan o. Cape Bohedor. Taas o. Taso, grabe. Alright mga tol, ang ganda oh. Grabe.
Mga dol, andito tayo ngayon sa may Burgos Lighthouse. Bali, wala masyadong tao ngayon dito. Andito kami sa may terminal ng tricycle. Nakisilong muna kami. Ito yung sample ng mga lumang bahay. Mga dol, oh. Ito, ayun yung lighthouse. Ayun yung lighthouse. Ganda ng view dito, mga tol. Cape Bohedor Lighthouse. Itong view sa side ng Burgos. So ito na yung pinaka lighthouse. Alright mga tol, akit tayo dito sa may lighthouse para makita natin yung loob na. Kami turista ngayon. So akit tayo habang may lakas pa. Ay, sorry. Ikano po? 50 per head, sir. 50 per head. Ito po. Andito tayo ngayon sa loob ng compound ng Cape Bohedor, mga idol. At maraming mga estudyante dito sa ating video. Sila yung mga nakakasalubong natin at nakasabay doon sa arko ng vegan kagabi, mga idol. So ito, meron silang educational tour dito sa may Cape Bohedor, particularly dito sa may Ilocos Norte. Ang Cape Bohedor Lighthouse o parola ng Burgos ay naging opisyal na operasyonal noong March 30, 1892. Itinayo ito noong panahon ng pananakop ng mga Kastila bilang bahagi ng malawakang proyekto na tinatawag na Plan General de Alumbrado de Maritimo de las Islas Pilipinas. Ang Cape Bohedor ay patuloy na nagsilbing mahalagang gabay para sa mga marinong naglalayag sa kahabaan ng hilagang kanlurang bahagi ng Luzon. Hanggang ngayon, bagamat may modernong teknolohiya na, ginagamit pa rin ito bilang aktibong parola at isa na rin itong pambansang palatandaan ng kasaysayan. Isa ito sa pinakamatandang parola sa Pilipinas, mga idol, na nananatiling buo aktibo hanggang sa kasalukuyan. Tinayo ito taong 1892 sa ilalim ng pamamahala ng Kastila bilang bahagi ng kanilang proyekto upang gawing ligtas ang paglalayag ng mga barko sa kabahan ng hilagang kanlurang baybayin ng Luzon, partikular na bahagi ng West Philippine Sea. Matatagpuan ang parola sa itaas ng isang mataas na burol sa Barangay Paayas dito sa Burgos. Nagsisilbi itong magandang tanawan kung saan matatanaw ang malawak na karagatan, mga batuhan sa baybayin at ang kamangha-manghang paglubog ng araw. Bukod sa gampanin nitong gabay sa mga marinong naglalayag, ang Cape Bohedor ay isa ring pambansang pamana ng kultura na kinikilala dahil sa arkitekto nitong estilo from Spanish colonial na gawa sa matibay na bato at ladrilyo. Ngayon, isa na ito sa mga pangunahing tourist destination sa rehiyon. Dinarayo ng mga lokal at dayuhang turista hindi lamang sa makasaysayang kahalagan nito, kundi dahil sa malamig na simoy ng hangin, tahimik na kapaligiran at panoramic na tanawin. Ang pagbisita sa Cape Bohedor ay hindi lamang isang paglalakbay sa isang lugar, kundi isang pagbabalik tanaw din sa kasaysayan ng ating bansa. Ayun mga dol, paalis na kami dito sa Cape Bohedor. Diretso kami ngayon sa Bangi Windmill. Ito pa rin ay part ng aming North Loop Tour. Ito yung second day ng aming biyahe. Ang daming mga estudyanteng pumunta ngayong araw. Sila rin mga nakasabay namin kahapon na isang bus sa bandang Tagodin. Sila yung mga nakasabay namin. Meron silang North Loop Tour sa kanilang eskwela. Siguro hanggang Pagudpud sila. So una na kami sa Bangi kasi pupunta rin sila doon sigurado. So tara mga tol, diretso tayo sa Bangi Windmills. Nasa around 20 kilometers siya. Alright. Ay mga windmill mga tol, oh. Kitang kita na pala dito eh. Kaya pala malakas yung hangin dito, mga blower. Tignan nyo mga tol, oh. Kitang kita yung mga windmill dito. Kita nyo yung iba facing doon. Ibig sabihin yung flow ng hangin, sinusundan nila yung direction. Kuya,
Pwede pong mag-ano ng windmill dito? Tignan. Ay, kaso sir, naka-temporary close sir eh. Ay, hindi to. Kasi ongoing yung ano sir, maintenance ng turbina doon sa mismong blue deck. Ah, Hindi pwede mag-picture lang. Hindi pwede sir, hindi pwede. pati yung windmill farm doon. Ay, pwede dyan sir. Ay, ito lang, no? Ito lang ang hindi pwede. Sa Banggi, pwede. Pwede. Okay. Salamat, kuya. Naka-temporary close daw po. Saan po kayo pupunta? Sa Banggi. Pwede po? Pwede po doon. Okay po. Temporary close. Sige, sa Banggi tayo. Uy, ang laki nito. Laki oh. Iwas tayo ba? Tamaan tayo. Hello, pwede magtanong? Saan pwedeng pumunta yung makikita mo yung mga windmill na katabi mo sila ganyan? Yung mga blower na malaki. Hindi ka nung windmill. Hindi namin naman guys. Magpa-windmill. Yung kanto dito, pwede dyan? Oh, opo. Makakapunta ka sa tabi ng dagat? Pwede dan? Sige. Salamat. Purok Danau. Subukan natin pasukan to mga dol kung maganda yung access natin at makita natin ang mas malapitan itong mga windmill. Yung ibang lugar kasi medyo marami tao at baka di natin ma-appreciate sa dami na tao. Lawak pala ng lupain dito. Mga palayan. Ayun. Nakita ko na yung blower. Sana makakuha tayo ng drone dito. Ganda na. Parbalas. May buhangin dito. Ay, may buhangin nga. Ito na. Par saan dyan, no? Dito na. Alright, pera pa ako. Private ano ata to? Parang ano lang to, gas-gas. Pwede kaya dito? Na? Mga dol, andito kami ngayon sa may Banggi Windmill. Check nyo yung windmill dito. Kami lang dito. Para siyang gas-gas lang na pwede puntahan dito. Makikita nyo yung windmill ng malapitan. Ayan. Tabi lang siya ng dagat mismo. Hindi ko lang kung pwede mag-swimming dyan. Makikita nyo rin doon yung mga ibang windmill. Ayan. Yung iba naka-stop sila kasi base doon sa guard na nakausap namin, under maintenance sila. Ayan. At marami pa doon. Ang Banggi Windmills ay matatagpuan sa baybayin ng Banggi, Ilocos Norte. Ito ay binubuo ng malalaking wind turbines na nakaayos sa isang hanay sa tabi ng dagat. Itinayo ito upang makalikha ng malinis na renewable energy gamit ang lakas ng hangin. Ang proyekto ay sinimula noong 2005 at ito ang kauna-unahang wind farm sa Pilipinas at sa buong Asya. Ang windmill ay may taas na humigit kumulang 70 metro at may 41 metro haba ang bawat turbina. Sa ngayon, ito ay bahagi ng mas malaking proyekto ng gobyerno at pribadong sektor para sa green energy o enerhiyang makakalikasan. Bukod sa pagiging mahalaga sa enerhiya, isa rin itong tanyag na tourist attraction sa Ilocos Norte. Maraming turista ang bumibisita upang makita ang damuhalang windmill at ma-enjoy ang tanawin. Sobrang init pero maganda to kasi nakapag-drone kami. So next stop natin mga dol, Patapat Viaduct sa may Pagudpud. Alright mga dol, tapos na tayo dito sa Banggi. Going Pagudpud tayo. Alright. Ayan mga dol, let's go Patapat Viaduct. Daan muna pala tayo doon sa ano, doon sa Pagudpud Arc. Ang init, grabe. To Pagudpud Municipal Hall to Cagayan. So diretso lang tayo mga dol dahil pupunta tayo sa Patapat. Ay, ito yung Shell. Pagudpud.
Ayan, tagal na yan ha. Papunta sa Ahod data doon. Alright mga dol, nandito tayo sa bayan ng Pagudpud. Ito na yung art niya. Ganda dito oh. Isipin nyo na malapit na tayo sa dulo ng Luzon. Ito na ang art niya. Alright, bayan ng Pagudpud. Ito pala yung mga bundok na dinanan natin, no? Ang lalaki. So ayan, picture lang kami dito sa arc ng Pagudpud. Marami din palang windmill dito sa Pagudpud oh. Parang iba yung provider nila, iba yung brand kasi nakasulat sa mga motor nila eh. Yan oh. Ganda ng view dito. Ayun ang Patapat. Ganda ng scenery dito mga dol. Ganda mga dol. Grabe oh. Blue na blue yung dagat. Sa dulo tayo ng Luzon, Northern Luzon. I'm so excited. Tagal ko nang di pupunta dito. Oh, Ironman, dumaan pala dito. Kaso gabi. Ito na yung start oh. Ganda. Patapat Viaduct. Kaya tapat. Ang Patapat Viaduct ay tinayo ng dekada 1980 bilang tugon sa paulit-ulit ng pagguho ng lupa sa lugar na dati daan para sa mga motorista papunta at pabalik sa rehiyon ng Ilocos at Cagayan Valley. Bago maitayo ang tulay, madalas itong maging sanhi ng aksidente at pagkaantala ng biyahe lalo na tuwing panahon ng tag-ulan. Sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, sinimulan ng konstruksyon ng tulay upang magkaroon ng mas ligtas at maayos na daan sa gilid ng Cordillera Mountains. Natapos ito at opisyal na binuksan noong 1986. May habang 1.3 kilometro ang Patapat Viaduct. Ito rin ang ika-4 na pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Itinayo ito sa taas ng humigit na 31 metro mula sa dagat upang maiwasan ang landslide at protektahan ng mga dumaraan dito. Ang disenyo nito ay isang uri ng viaduct o tulay na sinasuportahan ng mga haligi na nakatayo sa gilid ng bundok at tabing dagat. Simula noon, ang Patapat Viaduct ay naging hindi lamang mahalagang bahagi ng kalsadang nag-uugnay sa Ilocos at Cagayan, kundi isa na rin tanyag ng destinasyon panturismo. Marami ang dumadayo dito upang makita ang kamanghamanghang tanawin ng dagat at bundok. Ay mga dol, nandito na kami sa may Patapat Viaduct, dito sa may Pagudpud mga dol. Nandito lang kami sa tabi ng daan kasi walang parkingan dun sa mismong parang waiting area. Check natin yung ilalim ng viaduct mga dol. Ingat-ingat tayo sa pagtawid. Ang lalim. So sa ibaba niyan mga dol, hollow siya. Maraming mga ibon ang naninirahan. Ayan oh. Ganda di ba mga dol? Sarap siguro magbabad dyan. Kaso walang entry point eh. Pero hindi siyang barrier doon oh, kung sakaling magka high tide. Alright mga dol, paalis na kami dito sa may Patapat Bridge. Super late na kami. Super late na kami sa aming itinerary, pero nasulit naman namin lahat. Ang biyahe ngayon mga dol, tutungo tayo sa Apari. Wow. Kilometer 0577. Ito ang Pagudpud. Alright. Ang init ng panahon. Okay lang kaysa umulan. So yung mga dol, time check is 2:26. Kailangan ko palang i-set yung mapa.
Napansin ko. So next stop natin na Yapari. Ang layo pa pala. 3 oras, grabe naman. Gagabi na kami. Ang layo pala. Paano pa kami magsasanta na? Gagabi na kami dito. Bahala na. Dito na kami, wala kayong magagawa. Kailangan tuloy-tuloy kami. Alright, alis na kami. Tara mga tol, along the way na lang. Mukhang dumidilim na doon, no? Huwag sanang umulan mga tol. 3 oras, grabe. So yun mga tol, larga na. Abeng itapar. Wow, 3 hours. Baka negative isang tahan na. Pa rin na yung panikwa ng tam. Pa rin na yung panikwa ng tam. Yung punta lang yan eh. Isang tahan na negative eh. Papin eh. Bigla 3 hours. Walang tayo. Depende kang speed. Wah. Medyo pang iandalan banda kayo ni. Saan dilo? Kenny Matarulas Kenny par. Nung last Ironman dito yung ano eh. Ay ito 23 Ironman dito yung may landslide. Medyo madulas yung ganitong buhangin, no? Diba? Ay, landslide, oh. Ang laki. Ang daming gumuho, oh. Taas. Grabe, oh. Ayun na kasi may tuning taas. Galing, eh. Ito yung maputik nung ano, Ironman. Madulas to pag nabasa. Uy, grabe naman, nagalikabok mga to. Visor down, visor down. Grabe mga dolo, sobrang ganda. Super blue yung ano, tubig. Sarap ng ano, Ilocos. Let's go. Andito tayo ngayon mga dol sa Cagayan ata to eh. Parte ng Cagayan. Hindi ko na alam. Haba pa ng biyahe. Abutin na kami gabi sa Paris. Grabe. Malinis yung daan kaso medyo tumatalon. Masakit sa likod. Ang lawak ng daan dito. So wala masyadong tao dito. Anong lugar kaya to? Santa Prasedes, Cagayan. Ganda ng lugar nila. Ang lawak, oh. Ang lawak dito, grabe. Santa Prasedes, Cagayan. Hello po sa inyo. Mga dalan, dito tayo sa bayan ng Claveria. Ilang bayan na lang makakarating na tayong Apari. 2 hours and 30 minutes ha. So malayo-layo pa. Alright mga tol, nandito kami sa Sanchez Mira. Konti na lang mga tol, pero 2 hours pa rin. So mga tol, nandito pa kami sa bayan ng Sanchez Mira. Dito sa highway, Maharlika Highway. Ayan. Sobrang init ng hangin kaya nagpahinga muna ulit kami dito. Nakakatuyo ng lalamunan tsaka ng mata. So right now, ayan, 2 oras pa. Malayo-layo pa. So galing tayo ng Patapat Bridge, then ng Claveria, Sanchez Mira. Ayan, nandito na tayo. Patungo na tayo ng ano, Pamplona. And then Abulog, then Ballesteros, Alacapan, and then going Apari. 2 hours mga doon. So
Sana abutan namin yung maliwanag yung lugar para makapag-picture pa dun sa Arco, no? Pero mukhang imposible na tayong makapag-Santa Ana. Bakit? Sobrang layo, gagabihin na kami. Tapos nakadiretso na kaming Tugigaraw. Bahala na. Tignan namin yung sitwasyon ng biyahe, ng panahon at lahat-lahat. Tara. Samahan nyo lang kami sa aming video. Alright. Paapa rin na tayo mga dol. Ito na yung suspension bridge yata. Apin ba yun eh? Apin, suspension niya oh. Ito na yung suspension bridge going Apari. Oh, laki oh. Naka-suspended nga oh, may mga bakal. Ang galing. Ang laki ng ano nito, cable. Tignan natin kung ano ang itsura ng Apari, mga dol. Ay, ginabi na kami. Pero mga tricycle nila dito parang ano talaga, parang badya. Nasa likod yung mga dalawang gulong. Ayan oh. Ito mga dol, ginabi na kami. Palapit na tayo sa Apari Welcome Arch. Ito na siya. Welcome Apari. Na other side na matay, may ating magkain pali. Ay, other side na ating makasalabat kay. Alam pa datak. Yan eh. Paano niya? Oh. Oh, makita naman kan. Kan. Nuwa. Ayan mga dolo, welcome Apari. Sakto may kainan dito. Dito na kami kakain. May lagyan pa ata ng sticker. Ay, ginabi na kami. Time check, nasa mga 6:30 PM na. Alright. So mga dol, sa wakas nakadating din kami dito sa Apari. Ginabi na kami. At ito yung Arco mga dol. Medyo malayo rin pala siya. Magmula dun sa likuan galing Ballesteros. Ngayon, dahil wala akong mahanap na kainan dito sa may bandang Apari, sakto dito sa may Arco mayroong kainan. Ito, marami rin mga vlogger yung mga naglalagay yung sticker dito. Naglalagay din tayo. So ayun, yung mga motor namin pagod na, pero mas pagod kami. Bale, kakain lang kami dito. Tapos babalik na, ay bababa na, going to Tugigaraw. Sana pa rin yung panahon hanggang mamaya. So samahan nyo lang kami mga idol. Alright. So kakain tayo dito. Order kami ng tapsilog. Tapos hati kami ni Marvin ng lomi sa bangka. Tapos bigyan natin yung sticker. Sina ate. Ito po. Dalawa pong tapsi tsaka isang lomi. Hati na lang po kami no. Thank you po. Ayan, tayo natin yung food natin, and then para makapag-energize ulit tayo. Apari, thank you Lord. Ay na,
Nakadating din dito. Ayan mga tol, ito na yung pagkain natin. Isang lomi na 2 to 3 person, 130 lang. Tapos ayan, manghiram kami ng dalawang mangkok. Yung pusa dito. Tapos yung tapsilog, ayan. So kain tayo mga tol. Alright. Yo, doon ka. Right mga dol, tapos na kaming kumain dito sa cafeteria ni Madam. So Apari, maraming salamat. Narating ka din namin. Masaya kami at nakarating dito sa Apari. Pangarap namin to. Dati tinitignan namin sa mapa, sa Facebook. Pero ngayon, kapunta kami dito sa Apari. Maraming salamat. Thank you Lord for keeping us safe. So ngayon, dahil 9 PM na, nagpahinga muna kami dito. At ninamnam namin yung chance nandito kami sa Apari. So punta muna kami ng Tugigaraw, doon magpapahinga. And then bukas didiretso tayo ng Isabela, and then Baler, then balik ng Angeles City. Alright, let's go mga dol. 7. Oo. Tara, chuta na. So yun mga dol, pupunta muna kami ng Apari Marker. Andito na rin eh. Sayang naman. Ano? Oh. So tara, sa loob ang Apari Marker. Titingnan natin. 7 kilometers lang yan, 14 balikan. Mabilis lang to. Let's go. Ito tayo doon mga dol, diretso lang ito. Sundan natin yung mga nag-North Loop. May nakita kasi kaming mga grupo na nag-North Loop, no? At sa base sa kwento niya, pang-apat na beses na niya. Grabe, no? Tibay ng budget. Salamat. So let's go. Ito mga dol, may additional ruta pa kami pinuntahan. Itong Apari Marker. Ayan, tabi siya ng dagat eh. Ito yung cellphone mo par. Yan. Hapin eh. Ay, mayroon pala ako dito, oh. DOST, Pag-asa ating. So yun mga dol, saya namin, nakapunta kami dito sa marker ng Apari. Nagka-idea kami dun sa mga nagpi-Philippine Loop. Pumasok kasi sila dito, so another idea for us na may tumatalon, may nagsiswimming pala dyan. So ayun, alis na tayo dito mga dol. Ayan, Apari, bonus shot. Balik na kami. Dadaan ulit kami sa bayan para lulusot na lang. Yan, salamat Apari. Thank you. Kinabi kami. May nag-swimming pa, ang dilim ng dagat. Parang palengke yata to, hindi ko alam. So ayan mga tol, tara mga tol. Masaya tayo at nakita natin yung dulundaan ng Apari, no? At yung Apari Marker. So to, palabas na ulit tayo dito sa Welcome Arch ng Apari. So ayun, thank you daw, thank you. Naksarado na yung saan tayo kumain, no? Oras na kasi. So ngayon, diretso tayo ng Tugigaraw, doon sa ating tutulugan. 9:43 na. Siguro mga 12 na kami makakadating doon. Ay, pero masaya kami dahil na another achievement yun, yung Apari Art, ay Apari Marker. So yun, diretso tayo doon mga dol. Alright. So yun mga dol, ginabitan tayo sa ating biyahe. So magmula dito sa may Apari, babaybayin natin ang mga bayan ng Domen, Nasiping, Tupang, Alcala, Amolong, Iguig, at Carig. And then, andun na tayo sa may Tugigaraw para sa ating nahanap na transient house. Alright. What's up mga dol? Good evening. Andito na kami sa aming transient house dito sa may Tugigaraw.
So ito yung titirahan namin, isa sa mga butas dyan. Hindi pa alam saan. Pero mura lang yung rate nila, 750 pesos. Dalawa na, good for 2. Check out namin na allowed until 12 PM pero 8 PM alis na kami. So pahinga muna kami. Yun na yung video natin for the episode 2 o part 2 ng ating North Luzon loop, no? So bukas, Isabela tayo, Baler, Cabanatuan, then uwi na. Alright, good night mga tol.